Kinumpirma ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang pagbibitiw sa pwesto ni Justice Undersecretary Jojo Cadiz Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Castro na sa kanyang pagkakaalam ay nagsumiti na si Cadiz ng kanyang resignation. Bukod kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos, dating Budget Secretary Amina Pangandaman, dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Cadiz ay kasama rin sa mga pinangalanan ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na sangkot din sa maanomaliang flood control funds ng gobyerno. May report din na anak niya ang incorporator ng isang construction company na nakakuha ng 251 million pesos na halaga ng mga flood control projects sa Ilocos Norte. Pinagpag-resign daw ang mga sangkot sa flood control project. Siyempre, alamang hindi pag-resign yan. Kaya nila pinagpag-resign yan para walang accountable. Oo. Hindi sila mananagot dyan. Di ba? Klarong-klaro naman mga kaibigan eh. Bakit po pag-resignin? Ha? O tapos biglang mawawala. Mga ilang araw, hindi na natin mahagilap. Missing in action. O, di ba? Asan na po si si Cabral saka si Bunuan, wala na. Si Bunuan mga kaibigan, ang sabi nila guys, nasa Amerika na. Oh. Si Bersamin, ano nang nangyari? Wala na rin. Ha? Oh, wala. Kahit yung mga iba pang mga congressman yung mga ibang congressman guys na ang dati pong mga maiingay, ngayon po mga tahimik na sila. Ayaw na nila magsalita kasi mamaya masilip sila mga kaibigan at maisali sila sa listahan. Di ba? Ang nakakalungkot lang po, meron daw makukulong ngayong December, ngayong Pasko. 2 senador po mga kaibigan. Di ba? Bakit 2 senador? Asan lang yung mga congressman? Kasi ang pinakauna naman talagang binanggit dito sa flood control, congressman Di ba? Hindi naman senador Bakit wala pong congressman, mga kaibigan? Asa na sila? Ang bagman, ang umano'y bagman ni Bangag ay nagbitiw na sa pwesto. Nako! Anong nangyari, mga kaibigan? Bagman di umano ni Bangag ay nagbitiw na daw sa pwesto. Ano, nagbitiw ba talaga o sinipa? Yung matinding bagman niya, yung matinding bagman niya guys, umalis na po sa pwesto mga kaibigan, nag-resign. Hindi na kinaya. Nung isang araw, ang ICI Commissioner nag-resign. Ngayon naman, ang bagman naman, bagman naman ngayon ni Bangag. Di ba? Nag-resign na po si Bersamin, si Pangandaman nag-resign na rin. Tapos ito namang nung isang araw si commissioner ng ICI nag-resign na rin. Ngayon, ang pinakamalaking bagman niya umalis na po sa pwesto mga kaibigan. Paano yan? Anong nangyari guys? Mukhang nagbibitiw na po sila sa pwesto. Anong nangyari sa kanila? Mukhang sinking ship na po. Palubog na po ang barko ni Bangag. Kaya kung ako sa inyo, mag-withdraw support na kayo. Ang inaantay na lang natin dito mga kaibigan, sila si Bronner, ang mga men in uniform. Oy, mga men in uniform, kailan kayo? Yung mga sir, mga ma'am natin dyan, kailan kayo magbibitiw? Ayan iniwan na kayo ng bagman yan po ang panawagan natin sa kanila. Kasi unti-unti na po silang kumakalas mga kaibigan. Dahil hindi na po nila masikmura at hindi na po nila matik ang pinaggagawa nito mga walang hiyang, mga walang kwentang mga politiko na nagpakasasa po sa kaban ng bayan. Di ba? So guys, ano pong nangyari dito mga kaibigan? Bakit po na parang nauubos na po ang mga aliporis niya? Pag-usapan naman natin itong bagman guys. Bagman di umano ni Bangag ay nagbitiw na daw sa pwesto mga kaibigan. Grabe.
Ano ba yan? Unti-unti na po sila nagbibitiw sa pwesto. Mukhang mauubos na po, guys. Itong mga alipores ni Bangag. Ayan, oh. Ito yung bagman niya, oh. Ano ba pangalan nitong bagman na to? Oh, ayan, oh. Kilala nyo ba ito? Sus, Maria Joseph, hindi ko nga kilala to, eh. Di umanong bagman ni Marcos Jr. nagbitiw. Nako, nagbitiw na daw, mga kaibigan. Ha? Ano nangyari sa kanila? Mukhang iiwan na nila si Bangag. Or baka naramdaman na nila na palubog na po talaga ang barko. Kasi syempre, pag palubog ang barko, kailangan mo nang tumalon. Kasi pag hindi ka tumalon dyan, masasama ka sa paglubog. Di ba? Basahin po natin. Nagbitiw na sa pwesto si Department of Justice Undersecretary Jose Jojo Cadiz Jr. Ayun. Ang opisyal na itinuturo ni Zaldico na di umano'y bagman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y anomalya sa flood control projects. Yun. Siya pala ang bagman. Ha? Kinumpirma ng Malacanang ang kanyang pagbibitiw sa pamamagitan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa ating pagkakaalam, siya po ay nag-submit na kanyang resignation. Si Cadiz ay itinuturo ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang umano'y tumatanggap ng nagdadala ng cash kickbacks kaugnay ng mga proyekto. So, kaya po bagman ang tawag sa kanya. Siya pala talaga. Nilinaw naman ni Castro na hindi siya nakumpirma. Sino? Ha? Sino bagman? Ito, si Cadiz, yan, oh. Nagbitiw na sa pwesto. Ayan, oh. Di umanong bagman ni Marcos Jr. nagbitiw. Nauubos na sila, partner. Nauubos lang sila pero andyan pa din yan. Mga pakitang tao lang yan. Ibinubulgar nila pero sa totoo lang wala namang makukulong dyan. Oo. Sabi dito, samantala iginiit ng Department of Justice Acting Secretary Frederick Vida na magpapatuloy ang investigasyon ng kagawaran at hindi ito maapektuhan ng pagbibitiw ni Cadiz. Nako! Wala na. Nakakalungkot lang, no? May mga lumalabas na talagang pangalan. Lumalabas na yung pangalan ng leader natin pero hindi pa rin inaako. Pero yung sa Davao na bridge, hindi naman pala sa kanya. Sabi niya, legacy daw niya yun. Hindi naman pala sa... Ay, nako! Sa kanya, ang kanya lang pala doon ay tarpaulin. Inangkin niya, eh. Oo! Di ba? Oh, grabe talagang bangag na to. Sabi nito, mariing itinanggi ni na Pangulong Marcos Jr. at Martin Romualdez ang mga paratang laban sa kanila. Ayan. Mga Tuloy rin ang hakbang ng Office of the Ombudsman na ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano ay bumubuo ng fact-finding body upang siyasatin ang papel ni Cadiz sa umano'y katiwalian. We will have to sift through the evidence. Whatever the evidence takes us, that's where we will go. Ayan, grabe naman talaga ito. Ha? Parang kanta lang, ha? Ha? Grabe naman pala talaga itong mga kabalastugan, itong mga hinayupak ng mga politiko na ito. May bagman pa. Nag-resign, siguro napahiya na siguro mga kaibigan, no? Kasi siya yung tinuturo, eh. Siya yung tumatanggap ng kickbacks, eh. Di ba? Wala naman, hindi naman sila nagpapaliwanag, no? Basta kawawa yan. Oo, kawawa talaga to. Oo, kawawa. Hindi siya yan, pero hindi niya yan maituturo si ano. Oo. Kawawa to, magiging ano lang to. Kaya, alam nyo guys, kaya nila pinapagbitiw yan sa pwesto para makatakas. Ganun lang po ang strategy dyan. Tactics nila yan. So, kailangan magbitiw sa pwesto para makaalis ka agad sa Pilipinas. Kasi wala silang mga hold departure, eh. Di ba? Wala silang mga restrictions sa airport, eh. Yun ang isa sa mga problema natin. Na dapat pag may mga ganyan, hino-hold na kaagad nila para hindi makaalis sa Pilipinas. Kasi papalisin kaagad nila yan para hindi maimbestigahan. Ganun yan. Ganun ang style dyan. Kunwari, magkakasakit, tapos magpapagamot sa ibang bansa. Di ba? Tinan nyo, ha, mga ilang araw, wala na po yan, si Cadiz. Hahanapin na naman natin yan. Missing in action. Ilang araw lang, wala na naman yan, usapin na yan. Oo. Kumbaga, 3 days lang yan, eh. 3 days lang yan sa social media, wala na. Di ba?
Saglit lang yan, sagditan lang, wala na, hindi na natin sila mahagilap. Kaya nga dapat pag may mga ganyan, binibigyan kaagad nila ng home departure. Wala hindi naman nila ginagawa. Di ba?